Ipadeklarang unconstitutional ng ilang petitioner sa Korte Suprema ang 2025 national budget. Kaugnay pa rin yan ng mga blankong item sa Bicameral Committee report. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naghain ng petisyon ng kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema para questionin ang 2025 General Appropriations Act o ang ipinasang 6.326 trillion national budget. Panawagan nila sa Korte Suprema, ideklarang unconstitutional ang budget matapos makitaan ng 28 blankong halaga sa Bicameral Conference Committee report na niratipikahan ng Kongreso noong Disyembre. Kahapon, iginiit ni Acting House Appropriations Committee Chairperson Stella Kimbo na sa ilalim ng omnibus motion, otorisado ang Committees on Finance at Appropriations ng Kamara at Senado na mag-correct ng typo, grammatical at printing errors. Pero sagot ni Rodriguez, paano naging typographical ang blanco? Dagdag pa niya, importante ang Bicameral Committee report dahil ito ang pundasyon o basehan ng Enrolled Bill o General Appropriations Bill. Ang tanong, sino nagpuno ng mga patlang? Wala nga amin. Why? Because that is criminal. Dahil dito, pinag-aaralan na ng kampo ni Rodriguez ang paghahain din ng kasong kriminal na falsification of legislative documents. Dumepensa naman si House Appropriations Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adyong. Nanindigan siyang dumaan sa tamang proseso ang national budget. The Senate and the House have meticulously discussed provisions and line items in the budget. Banat naman ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega, halatang namumulitika lang sina Ungab at Rodriguez para siraan ang Administrasyong Marcos. Gusto lang din daw ipawalang bisa ang 2025 budget para maibalik ang mas malaking pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sinubukan din naming kunan ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez sa issue, pero pag-aaralan daw muna niya ito. Habang si Senate President Jesus Cordero naman bukas sa inihaing petisyon. Hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.